sa lihim na kilusan. Ang kasawian ay pinanganganinuhan ng sinuman. Lalaki lamang ako, hindi ako matatakot na mamatay para sa aking sinilangang bayan. Sasabi mo lang yan dahil hindi ka lalaki. Sa panahong ito, nawawala ng saysay, masama man na mabuti. At anong ibig mo sabihin? Tingnan ninyo ang nangyari sa buhay ni Crisostomo Ibarra. Wala siyang ibang hinangad kundi ang kapayapaan at katiwasayan ng bayan at mga kabataan. Ngunit anong nangyari sa kanya? Para siyang isang asong ulo na kinitilan ng buhay. Hindi pa patay si Crisostomo Ibarra. Walang sino man na nagsabi na nakita nila ang bangkay niya. Maraming malulungkot at masayang alamat ang ilog na ito, Doña Victorina. Naaalala ko ang masayang alamat, ngunit ang malulungkot ay ayoko nang maalala pa. May dinatang yung katagang malulungkot, Kapitan. Tila may ibig kayong tukoy eh. Matalas pa lang yung pandinig. Ang totoo nga ni, kinuginita ko tuloy ang kasaysayan ni Crisostomo Ibarra. Ibarra, tila narinig ko na ang ngalan niya. Sino nga ba siya, Kapitan? Bakit kailangan pa nilang sariwain nung nakaraan? Bakit kayo namumutla, Ginoong Simeon? Hindi ko akalain na isang manlalakbay ay nalula sa ilong Pasig. Hindi ako nalulula, Padre Florentino. Huwag na natin pag-usapan ng pagkanulang yan. Ang gusto kong malaman yung sinasabi niyo si Ibarra. At si Maria Clara, ano naman po ang nangyari sa kanya? Nakasal ba sila ni Lares? Ikinalulungkot ko hanggang sa pagkamatay lamang ni Ibarra ang anak kong kasaysayan. Bueno, hayaan ninyo ako magpatuloy na kanilang kasaysayan. Si Padre Damaso, na inaama ni Maria Clara, ang nagkwento sa akin ng mga naganap nang mamatay si Ibarra. Bagaman, hindi matagpuan ng bangkay ni Ibarra, kumalat sa buong bayan ng kanyang pagkakas. At nang malaman iyon ni Maria Clara, mahal niyo ako. Hindi ninyo ako ipapakasal kay Linares. Hindi ko siya iniibig at hindi matututunang ibigin kailanman. Clarita, ang labis nga ang pagmamahal ko sa iyo ang nagudyok sa akin upang ipakasal kita sa isang Kastila. Alam kong magiging maganda ang kinabukasan mo sa kanya. Ngunit kay Ibarra, matitiis ko lahat na kahirapan at kalungkutan. Ano ngayon ang nais mong gawin ko? Ang pumasok sa kumbento, doon ko lilimutin ang lahat. Hindi ako makapapayag na makulong ka sa malamig na pader ng kumbento. Hindi para sa iyo ang pagmumong. Dalawang bagay lamang ang pinagpipilian ko, ang kamatayan at ang kumbento. At walang nagawa si Padre Damaso. Matatag si Maria Clara sa kanyang paninindigan. Napakaganda pala ng kasaysayan ng pag-iibigan nila. Si Maria Clara, napahanga niya ako sa katapatan ng kanyang puso. Naniniwala na tuloy ako na iba umibig ang isang dalagang Pilipina. Asan nga ba siya ngayon? Si Maria Clara, alam ko na sa kumbento na. Kay babaw na ilog na ito, pagkaman tuloy pa rin ang takbo, anak. Wala tayong magagawa, Donna Victorina. Walang matinong lawa dito sa Pilipinas. Dinaramdam ko sabi na mali kayo, Ginoong Bensay, pagkat ang kababawan ng ilog na ito ay madaling lunasan. Walang ibang dapat gawin kundi isang kanal mula sa pagpasok ng ilog hanggang sa paglabas na maglalagos sa Maynila. Kapag nagawa iyon ay maaari ng tabunan nitong ilog Pasig. At ano naman ang mabuting may tutulog niyan, Ginoong Simon? Higit na iikli ang paglalakbay at mawawala ang dakong mababaw. Hindi ako makakasang-ayon sa panukalang yan, Ginoong Simeon. Napakalaki na halaga ang ating gagastusin at higit sa lahat maraming mga sisirang bayan. Pabayaang masira ang kailangan masira. At saan kukunin ang ibabayad sa mga gagawa niyon? Hindi kailangan ng salapi pagkat hindi naman sila babayaran. Ang mga bilanggo ang gagawa ng kanal. Dinaramdam kong huli kayong hindi sang-ayunan, Ginoo. Sa wari ko'y hindi sasapat ang mga bilanggo sa napakalaking kanal na iyon. Kung gayon ay pagtrabahuhin ng mamamayan. Bata matanda paghukayin. At kung magkagayon ay baka magkaroon ng himagsikan. Kabaliwan! Bakit? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto? Naghimagsik din ba ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito? Sa pagkakaalam ko wala tayo sa Ehipto at higit sa lahat ang mga mamamayan dito ay hindi mga Hudyo. Pilosopiyang walang batayan. Kung maaaring mapaso ang isang Pilipino, ay maaari ring mapaso ang isang Ehipto. Ayoko na makipagtalo sa'yo, hindi ka marunong kumilalan ng kapatira. Kung alam ko lamang na hindi natutubo ang salapi ko, di sana hindi ko na pinautang si Huli. Hindi pa po ba sapat sa inyo na siya ay nagpaalila na? Oo nga, ngunit sa sandaling panahon lamang. Hayaan niyo po, Hermana Pensyang, at tutulong po ako sa pagbabayad ng utang sa inyo ni Huli. Mabuti pa nga. Siya nga pala.
pala, anong sabi ng iyong amain ni si Padre Florentino tungkol sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol. Ang totoo nga niya, pinapangaralan niya pa ako tungkol sa pag-aasawa. Ang nasasabi natin, katangi-tanging kapintasan lamang ni Paulita ay ang pagkakaroon niya ng tiyahin, katulad ni Doña Victorina. Totoo ba ikaw ang pinapahanap ng kanyang nawawalang asawa? Oo, kung hindi ako papayag, mawawalan ako ng katipad. Ang totoo nga niya ay, sa aking amay, kumakanlaw si Don Tiburcio. Magtutungo muna ako sa libing ni Inay. Bukas na lang ako pupunta kay Nakabesan Tares. Ang kawawa kong ina, di man lang niya nalaman kung ano ang hulugan ng kasiyahan. Mga tunog naman na babaring si Ir. Sige lang kasi Simon. Ngunit, imposible. Ngunit maaaring magkatotoo. Huwag kang nanapit tayo mamatay. Ginoo, kanyang natatandaan, tayo nagkita na dito sa pok na ito 13 taon lang nakakaraan. Bakit? Anong akala mo sino ko? Ikaw ang tao matagal na ipinapalagay na patay na. Basilio. Isang lihim na maaari mong ikamatayan ng nalaman. Ngunit kung ito'y pananatiliin mong lihim, hindi ganun na mangyayari sa'yo. Hayaan niyo po at ang inyong lihim ay mananatiling lihim, Ginoo. Sinasabi ko na nga ba't naaayon ang aking naiisip sa iyong sasagot. Nabaliwang yung ina sa kagagawa ng mga walang yang Kastila. Namatay naman ninyong kapatid sa kamay ng mga taong hindi pa nakikilala. Nilisan ko ang aking bayan na masama ang loob ko upang makalayo sa mga makapangyarihang ulupong na siyang sumisikil sa karapatan ng mga mamamayan. Ako'y nagbabalik. Nalalapit na ang aking pag-iiganti. Kailangan nating kapwa ang katarungan, kaya dapat na tayo magtulungan. Ngunit malakas ang kasalukuyang pamahalaan. Paano mo maisaka sa katuparan ang iyong plano? Nang magbalik ako galing sa aking pangingibang bansa, inaksalumuha ko ang iba't ibang uri ng tao sa ating pamahalaan. At doon, saksihan ko ang kanilang kasamaan. At imbis na sila'y aking pigilan, sila'y aking pagtinulungan. Bakit? Dahil, alam ko, na sa bawat tao na nasa pagsasamantalahan ng pating pamahalaan, ay siyang aking magiging kakampi sa pagdating ng paghuhukom. Ikaw, maasahan ba kita doon? Pagpatawad niyo po, Ginoo. Ngunit, wala po sa isip ko ang mga alam sa politika. Ang akin lamang po ay maging isang manggagamot. Ang ibig mo bang sabihin ay pababayaan mo na lang ang nangyari sa iyong ina't kapatid? Matagal na silang patay. At kahit anong gawin ko, ay mananatili silang patay. At ang iyong bayan? Ha? Pababayaan mo na lang ba ito mapariwara? Yan ang dahilan kung bakit ako nasusunog ng kilay. Sapagkat naniniwala ako na wala sa lakas kung paano ka lumaban, kundi nasa talino yan. Mali ka. Kailangan natin magbuhos ng dugo para makamit yun. Kung gayon, ay magkaiba tayo ng hangarin, Ginoo. Kinagalang ko ang iyong kagustuhan. Ngunit bukas ang aking tahanan ko sa kasakalang mag-iba ang iyong isipan. Hindi kita pag-isa mo. Kawawang bayan. Wala na sariling wika, pati ang mga kapintasan na hiram. Tandaan ninyo, kung may magugustuhan kayong mga alahas, huwag kayong masyadong papahalata, ha? At baka magustuhan niyo ni Ginoong Simeon. Alam niya naman siya. Totoo yan, mahusay na si Luciante at si Simon. Mga binibini, nais kong ipakita sa inyo ang mga alahas na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon lamang kayo makakita nito dahil wala nito sa ating bansa. Mga brilyante, ruby at diamante. Diyos ko, napakamahal naman ng mga iyan. Ito, yung mga kayamanang mahirap pantayan. Alam niyo ba na sa isang dakot lamang na kayamanan nito ay may maaari kong lunurin sa luha ang malaking bahagi ng bansang Pilipinas? May katwiran si Ginoong Simeon. Ang kayamanan ihahatulad sa gamot, maaaring makalunas at maaaring makamatay. Ako ay nagbibili at namimili rin. Kabay Santales, wala ka bang may alok para sa akin? Wala ho, Ginoong Simeon. Lahat po ng alahas namin ni Julio ay napagbili na namin. Nagkakamali po kayo, Ginoong Tales. Ang Agnus di Huli ay hindi pa po na ipagbibili.
Para kay Huli, ang Agnos ay walang katumbas. Mas pinabuti pa niya ang magpaalila kaysa ipagbili ito na dating pagmamayari ni Maria Clara. Kay Maria Clara po ba iganyo ang Agnos na yun? Oo, Ginoong Simeon. Ngunit, paano napunta sa kanya yun? Di umano'y ibinigay ni Maria Clara sa isang katungin ang Agnos. At ito ang pinagbayad niya kay Basilio na nagpagamot ito. Kabay Santales, kahit na hindi ko pa nakikita ang Agnos na yun, ay tatawaran ko sa inyo na 500 piso. 500 piso? Hayaan niyo muna, Ginoong Simeon, na isang huni ko sa aking anak ito. Sige. Malaya ka na, Huli. Simula ngayon, wala ka ng papanginoonin. Basilio, hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. Sapat na sa akin na pagsalamat. Ang makita kang masaya. Para sa akin, ang kasayahan mo'y wala akong hindi kayang gawin. Ngunit may isa pa akong problema. Saan kami titira ni Lolo? Bakit hindi na lamang kayo tumira doon sa aming tahanan noon? Isang maliit na kubo lamang pero hubad naman sa katotohanan. Maraming salamat, Basilio. Tatanawin ko itong utang na loob. Con los terroristas.